Alright. So, sa ating huling pag-aaral mga kapatid, tinalakay po natin ang simbahan sa Efeso. At dito ho natin natutunan that ang simbahan po sa Efeso ay isang sikat at kilalang-kilalang lugar sa Asia Minor na parte po ng probinsya ng Roma. At natutunan po natin that ang Church of Ephesus ay isang masigasig, isang masipag, isang discerning, at masasabi po natin hindi mo madadaya isang iglesia na talagang pinaninindigan po nila ang ebanghelyo at ang katotohanan po ng salita po ng Diyos. Gayunpaman, sa kabila po ng commendation na nasabi po ni Jesucristo sa kanila, dito ho natin nakita at natutunan that it is no substitute to do all the performances in the church at the expense of loving Christ. Dahil dito ho natin nakita that sa kabila po ng kanilang pagiging masigasig, pagiging theological, pagdating sa mga doktrina, at sa pagpupuna po nila ng mga huwad na mga propeta at huwad na mga apostol. Pero meron pa rin po sila kulang. At yung kulang po sa kanila ay yung pinakadakilang utos na inuutos sa atin ng Biblia, and that is to love Christ with our heart, soul, and mind. So again, we have come to learn that it does not matter what we do, it does not matter what we know. Kagaya po ng Church of Ephesus, kung walang pagmamahal kay Kristo, this is also a great threat na pwedeng alisin ng Diyos ang existence of the church. Dahil aanin nga naman po ng Panginoon Jesucristo bilang ulo ng simbahan, kung yung kanyang pinamumunuhan na simbahan ay wala ng pagmamahal sa Kanya. So dahil po dito, bilang pagmamahal din po ni Kristo to those in Ephesus, sinabi niya, you must repent and acknowledge where you have fallen and do the first works. At yung unang gawa na tinutukoy niya po dito is to love Jesus. And by loving Jesus Christ, they will not be threatened no more in being a non-existent church. Ngayon, pagdating po sa tradisyon ng mga sinuunang simbahan or the tradition of the church fathers, we have come to learn and we know by evidence na talagang ang Church of Ephesus ay nagsisi. Nakinig din po sila sa ating Panginoon. Because we have several church fathers, kagaya po nila Irenaeus and others, that wrote a letter to the Church of Ephesus. At ito po ay nagpapatunay that they may have in fact taken heed dun sa babala ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, pagdating po dito sa ikalawang iglesia o simbahan na binigyan po ng salita mula po sa Diyos, and that was given to John to be given to this church, and it is the church called Smyrna. Now, ang iglesia po ng Smyrna ay isa sa mga pinakasikat na cities in the Roman province. At kung may tatlong cities in the province of Rome na masasabi po natin very popular at nakikipagkompetisyon to be called the first of Asia, bahagi po dito is Ephesus, Smyrna, and Pergamum. Ang tatlong lugar po na ito, they always competed against one another para lang po makuha yung titulo, First of Asia. Pero dahil hindi po nakuha ng Smyrna ang titulo ng pagiging First of Asia, dahil ang naging First of Asia was Ephesus, naging pangalawa na lang po ang Smyrna sa pagiging prominent na lugar in the province of Rome. Bukod pa ho dito, ang Smyrna po ay may population of 200,000 people. 200,000 people ang kanyang population. Now, there was also a famous poet by the name of Homer. Si Homer po ay pinanganak po dito sa Smyrna, birthplace of Homer. Ang isang katangian din po ng Smyrna is that napaka-loyal po niya to Rome.
very, very loyal po siya to Rome. Kaya mapapansin po natin historically that ang lugar po ng Smyrna, marami din po siya mga templo. Meron po siyang templo na itinalaga at ibinigay para po sa Diyos-Diyosang si Roma, na kung tawagin po. Bukod pa ho doon, ang Smyrna was also a place of a lot of Jews. Marami mga Hudyo na dumayo po dito at dito po sila nanirahan. Now, what is interesting about this, bakit po nanirahan ang mga Hudyo sa Smyrna? Dahil po sa pagiging tapat po ng lugar ng Smyrna sa Rome, ang mga Romano, hindi po nila inuusig o pinipilit ang mga taga-Smyrna, lalo na yung mga Hudyo, na sambahin po nila ang emperador. Okay? Bakit po? Dahil para po sa mga taga-Roma, the Roman Empire believed that the Jews, dahil po sa kanilang pagiging peaceful people, so to speak, hindi naman sila nanggugulo, and they are monotheistic, binigyan po sila ng some form of privilege na wag sambahin po ang emperador. Subalit makikita po natin mamaya kung ano po ang magiging papel ng mga Hudyong ito at kung ano po yung koneksyon ng kanilang privilege of not worshiping the emperor. So that being said, yan po ang background or at least a sneak peek sa background po of Smyrna. Ngayon, asabi po ng Biblia dito po sa talatang 8 of Revelation chapter 2, ito ang mensahe niya na siyang simula at katapusan ng lahat, na namatay ngunit muling nabuhay. Dito ho natin mapapansin sa bawat iglesia na kinakausap po ng ating Panginoon sa pamagitan ng anghel at sa pamagitan po ni Juan is that pinapakilala po muli ni Kristo ang kanyang sarili at kung sino ho siya sa harapan ng kanyang simbahan. Napag-aralan po natin that when it comes to the Church of Ephesus, ano po ang tawag po kay Kristo? He is the one nang may hawak ng 7 bituin. At siya'y dumalakad sa gitnaan po ng 7 ilawang ginto. Pero pagdating po sa talatang 8, hindi na po niya tawag sa kanya sarili yung lumalakad sa gitna ng ilawang ginto, kundi ang tawag po niya sa kanya sarili is, siya po yung simula at katapusan. He is the first and the last. Now, we have come to learn last time that yung titulo, first and last, is to be understood in light of Christ's sovereignty bilang Panginoon or Lord of history. So, ang pangalan po ni Kristo, at least when it comes to titles, to the Church of Smyrna, is that He is called first and last. At ang ibig sabihin po ng titulo, first and last, siya po ang may hawak ng simula at katapusan. He is the Lord of history. Yan ang ibig sabihin po niyan. He is the Lord of history. He is the one that began time and He is the one that will finish time. Walang bagay na nagaganap po sa ating mundo that He did not plan because He is the first and the last. Natutunan din ho natin that yung ganitong klaseng titulo ay may kaugnayan po sa propeta Isaiah. Si Yahweh lang ang first and the last. We have learned that in Isaiah 41, we have learned that in Isaiah 44, we have learned that in other parts of Isaiah, that si Yahweh lang ang may ganitong klaseng titulo, first and last. Bukod pa ho doon, sabi pa ho ni Kristo sa kanyang sarili, as giving a title of Himself, He was dead, but is alive. Sabi po dito in verse 8, na namatay, ngunit muling nabuhay. Was dead, but is alive. Now, of course, yung ganitong klaseng titulo is a reference to the resurrection. Now, here's a question. Bakit hindi ito yung titulo na ginamit po niya sa simbahan sa Efeso?
Bakit ito yung mga titulo na kanyang ginamit para sa Smyrna? Bakit niya kailangan sabihin, I control history? Bakit niya kailangan sabihin, I died but rose again? At kailanmay hindi na ako mamamatay. Kagaya po na napag-aralan po natin nakaraan, sa 7 iglesia, 2 lang ang nagtatapat. Or to be more exact, 2.5 in the churches ay nagtatapat. 5 ay unhealthy. At 2 ay may tuturing po natin malusog sa espiritual. Ngayon, bagamat malusog at masasabi po natin healthy ang Church of Smyrna, kung sino pa yung healthy, yung pa ang nakaranas na matinding pag-uusig. Ang church po ng Efeso, theologically equipped, doctrinally smart, hindi mo madadaya pagdating sa doktrina, pero walang binanggit na sila po ay inuusig to the extent ng pag-uusig na nararanasan po ng Church of Smyrna. So ngayon, ipagpatuloy po natin ang basa sa talata 9. Alam ko ang iyong pagtitiis. Alam ko ring mahirap kayo, ngunit mayaman sa espiritual na mga bagay. Alam kong hinahamak kayo ng mga taong nagsasabing or blaspheming, mga Hudyo sila. Ngunit ang totoo'y mga kampon sila or sila po ay parte ng sinagoga ni Satanas. So, here we see yung titles of Christ. Pero pagdating po sa talatang 9, we see the status of the church. Ang Church of Smyrna, ayon po in the book of Revelation chapter 2, siya yung pinakamaikling report or maikling iglesia that was addressed. It is the shortest church address in the 7 churches. Maikli lang ho siya. It only goes up to verse 11 and then tapos na. Pero in those verses, wala tayong mababanggit o wala tayong makikita rather that ang simbahan po sa Smyrna ay may nakitaan po ang Panginoon na masama sa kanila. Wala ni isa. Sa Efeso, may napulaan ang ating Panginoon. Pero pagdating po dito, in Smyrna, wala ho na po na ang ating Panginoon na masama sa kanila. Wala kahit anong bagay. Kundi ang nakita lang po ng Panginoon sa kanila is, they are poor. Sabi din po ng Biblia, they have trials. And sabi din po ng Biblia, they are slandered by Jews. Pero hindi pa ho natapos yan. Hindi pa ho natapos dyan. Pero bago ho natin tignan yung mga ibabagay that we see concerning their status, what does it mean that ang simbahan po ng Smyrna ay mahirap? Tuwing binabanggit po yung salitang poor in the book of Revelation, lalo na po in the New Testament, most of the time, yung salitang poor is not figurative. But rather, ang ibig sabihin po na sila'y mahirap means wala silang pera. Hindi sila mayaman. Now, mapapaisip ka, kung ang Smyrna ay isa sa mga prominent cities of the province of Rome, paano naging mahirap ang church in Smyrna? They are one of the well-known cities. They're prominent. They're competing as first of Asia. Pero paano sila naging mahirap? And the answer is, thus the slandering of the Jews. Di ba nabanggit ko po sa inyo kanina mga kapatid, that ang Smyrna po has a lot of Jewish people. Maraming mga Hudyo na dito po nakatira. At bukod pa ho dito, ang mga Hudyo ay binigyan po ng pribileyo ng Rome that hindi na sila parte ng mga sasamba sa emperador dahil hindi naman magulo ang mga Hudyo because they're monotheistic. So may immunity po sila. Pero parte po sa kanilang immunity under Judaism is that
Akala din po ng mga taga-Roma that pati na rin yung mga Kristiyano ay mga Judaizer din sila. So dahil po dito, for quite some time, ang mga Kristiyano ay protektado under that immunity kasi akala ng mga taga-Roma that the Christian church was a part of Judaism. Pero dahil po ang mga Kristiyano, hindi nila kinikilala ang emperador bilang Diyos, ang ginamit ni Satanas upang usigin ang iglesia, upang mawala ng trabaho at mawala po ng sweldo at mawala po ng anumang gawain to earn money, ang mga Kristiyano, ang ginawa po ng mga Hudyo is that they blasphemed and slandered the church. And it is perhaps possible that many of the Christians became poor dahil nawalan po sila ng opportunity to earn money at nawala din po sila ng trabaho. Pero bagamat nawalan po sila ng mga bagay na ito, ang sabi po ni Kristo, I know you are poor. Sa mata ng mundo, you are poor. Pero ako mismo ang nagsasabi sa inyo, you are rich. You are not poor, but you are rich. And the question might be, paano ho sila naging mayaman sa mata ni Kristo? Well, we can say that the reason why they are considered rich in the sight of Christ is because hindi ho sila sumang-ayon sa kagustuhan po ng kamunduhan. And even though they are persecuted, they may not have all the riches or the resources of the world, pero sumasa kanila naman si Jesucristo. And for that reason, sila po ay itinuring mayaman. Halimbawa, kung babasahin po natin ang 2 Korinto 8, in 2 Corinthians chapter 8, makikita po natin yung gaytong klaseng theology. 2 Corinthians chapter 8, talatang 9. Dito po tayo sa 2 Korinto 8, talatang 9. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po dito, sapagkat alam naman ninyo ang biyayang ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo, na kahit na mayaman siya doon sa langit, ay nagpakadukha siya dito sa mundo, alang-alang sa atin. Para sa pamagitan ng kanyang kahirapan, ay maging mayaman tayo. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake, He became poor, so that you through His poverty might become rich. Nang ibig sabihin, Christ suffered para makamtan po natin ang lahat ng mga spiritual na pagpapala mula sa langit, and therefore, mas mayaman po tayo kesa po sa mga itinuturing mayaman dito po sa mundo. Bukod pa ho dito sa Santiago 2, kung ating po babasahin. Santiago, Kapitulo 2, talatang 5. James, chapter 2, talatang 5. Tignan niyo po ang nakalagay. Makinig kayo, mga minamahal kong kapatid. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagmamahal sa Kanya? Ngunit minamaliit nyo naman ang mga mahihirap. Hindi ba't ang mga mayayaman ang nagpapahirap at nagpaparatang sa inyo? Hindi ba't sila ang nanalait sa marangal na pangalan ni Jesucristo at sa pangalang ito kayo'y nakilala? So dito, ang basihan po ng pagiging mayaman sa harapan po ng Panginoon ay hindi po yung mga bagay po na we could say that we possess materialistically. Itinuturing po ni Kristo ang isang iglesia bilang mayaman dahil po sa kanilang pananampalataya sa Kanya. So ulitin ko ho, mahirap po sila pagdating po sa mga bagay po dito sa mundo, pero sa mata po ni Kristo, sila po ay mayaman or rich in faith. At paano ho sila itinuring mayaman pagdating po sa pananampalataya?
Dahil hindi po nila sinang-ayunan ang kagustuhan ng Rome. Hindi ho sila nag-compromise. Hindi sila nagpasakop sa mga Diyos-Diyosan ng Roma. At dahil po dito, itinuring po sila mayaman sa espiritual. Pero sa mata po ng Diyos, sino po ang mga mahirap? Ang mga itinuturing po ni Kristo mahirap sa pananampalataya ay yung mga sumasang-ayon sa mga bagay dito po sa mundo. Yung mga makatao. Yung mga mahilig po mag-please ng tao. Yung mga taong may tuturing ho natin, man-pleaser. They don't care about pleasing Christ. They just want to please man. Mahirap yun sa pananampalataya. Yun ang itinuring po ni Kristo, mga mahihirap sa pananampalataya. Man-pleasers. At yan ang ginawa ng mga Hudyo. Instead of tulungan po nila, yung mga hindi naman nanggugulo na Kristiyano, they betrayed them. They slandered them. They gave them up to the Roman authorities. At dahil po dito, tingnan niyo po ang sinabi ni Kristo sa talatan Gs. Huwag kayong matakot sa mga paghihirap na malapit na ninyong danasin. Tandaan ninyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. Daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw. Manatili kayo tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. So dahil po sa kanilang pagiging tapat po kay Kristo, which ang katumbas po nito, they were rich in faith, ano po ang naging consequence sa kanilang pagiging tapat kay Jesus? Well, ginamit ni Satanas ang mga Hudyong naninira sa kanila at ngayon, ang naging kahinatnan ng mga ito is that ipapabilanggo sila ng mga ilang araw, 10 araw. Now, I don't want to be too dogmatic dun sa salitang 10 araw. Pero because of the fact that yung salitang 10 araw is in the book of Revelation and the number 10 is usually used in a symbolic way, maaari yung kahulugan ng 10 araw is not literal. Kundi 10 araw is another way of saying, in the perfect plan of God, there is a set time kung kailan sila uusigin. There is a set time kung kailan ito magsisimula at masasabi po natin will come to an end. It is also fascinating that yung salitang 10 araw, kung babasahin po ang aklat ng Daniel, yan din po yung amount of days na naranasan nila Shadrach, Meshach, and Abednego at ni Daniel when it comes to fasting. Di ba sinubok sila? Sino ang magiging mataba sa inyo? Yung mga kumakain ng karne? O yung mga kumakain po ng vegetables? And there was a 10-day testing period. Now, whether there's a connection to this or not, we do not know. But one thing is for certain, every single testing na nararanasan po ng mga Kristiyano has a set time. Panandalian lamang ho ito. Pero dahil po sa pag-uusig na naranasan po ng mga taga-Smyrna, hindi lang po sila naging mahirap sa laman, hindi lang ho sila nakakaranas po ng mga pagsubok at pag-uusig, pero sinabi pa ho ni Kristo, may mga ilan sa inyo na itatapon sa bilangguan. You will be thrown in jail. Now, the question might be, hindi ba naaawa ang Panginoon? Mahirap na nga sila eh. Sinisiraan na nga sila ng mga Hudyo. Hindi ba naaawa ang Panginoon sa kanila? Na sa kabila ng kanilang kahirapan, na wala na nga sila ng trabaho, may mga ilan sa kanila that wala na ho sila makuha na pera to feed their families, to support themselves. Tapos, marami pang nagagalit sa kanila. Hindi ba naaawa ang Panginoon sa kanila? Sinabi pa ng Panginoon, may mga ilan pa sa inyo na ipapabilanggo. Now, kung yan po ay i-apply sa ating panahon,
marami mga naturingang Kristiyano or so-called Christians ay hindi na magpapatuloy. Kagaya po na nabanggit po ni Jesus sa isang talinghaga, may mga ilan na hinasikan ng buto, pero yung buto ay nahulog sa isang matinik na lupa. Meron naman nahulog po sa isang rocky place, stony ground. Tinanggap nila nung una, pero nung dumating na po yung kahirapan at pag-uusig at pagsubok, hindi na ho sila lumago. Why is that? It's because pinatunayan lang po ni Jesus, the church must go through trials because everyone who desires to serve the Lord Jesus will be persecuted. Kung si Kristo po ay nakaranas po ng pag-uusig, ganoon din ang kanyang sambahayan. Di ba sinabi po ng ating Panginoon, if the world hates you, who did it first hate? It hated me before it hated you. Sinabi din po ng ating Panginoon on the Sermon of the Mount, mapalad ang mga inuusig dahil sa aking pangalan. Sapagkat ang mga propeta nung sinuunang panahon ay inusig din, pero great is their reward in heaven. So dito, sinabi po ni Kristo, you're poor but you are rich. You have trials, you are hated by the Jews na hindi naman talaga Hudyo. Di ba yan yung binabanggit po ni Pablo? Hindi lahat na nagmula kay Israel ay talagang mga Israelita. Dahil ang itinuring po talaga ng Diyos, mga tunay na Israelita, ay yung mga sumampalataya sa Diyos ni Abraham, Isaac, at ni Jacob. At sino po ang Diyos ni Abraham, Isaac, at ni Jacob? Si Jesus. Kaya sa bagong tipan, ang tunay na Israelita sa pananampalataya is the Church of Jesus Christ. So ang mga ito, yes, they may be Jews physically, pero hindi sila mga tunay na Hudyo dahil po inuusig nila ang simbahan ng Panginoon Jesucristo. Di ba sa isang diskusyon ng ating Panginoon sa mga Hudyo in the Gospel of John, sabi niya, kung kayo talaga ay lahi ni Abraham, dapat tinatanggap ninyo ako. Pero nais niyo pa ako patayin. Hindi kayo talaga nagmula sa lahi ni Abraham. Ganoon din ang mga ito. So ang tawag po ni Jesucristo sa mga umuusig sa kanyang simbahan, you're not of the church of God. I don't care if you're circumcised. I don't care if you are genealogically from Abraham's lineage. You are of the synagogue of Satan. Hindi kayo parte, hindi kayo kasapi sa kasunduan. You are outside of the covenant. Pero yung inuusig ninyo, these are my people. Now, Jesus could have said, alam ko ang kahirapan ninyo, alam ko na kayo inuusig. Jesus could have easily said, tatapusin ko na ang pag-uusig ninyo. Yung kahirapan ninyo ay matatapos na. He could have said that. Pero hindi pa natapos. Sabi niya, ang ilan sa inyo ay makukulong. And you want to ask the question, Panginoon, why? Bakit kailangan pa ipakulong ang ilan sa amin? What is the purpose? Tignan niyo po ang sagot ng ating Panginoon. Sabi niya ho dito sa talatang Gs, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukan kayo. What is the purpose? The devil will put some of you in prison for what purpose? To test you. O taka lang, nawala na nga kami na trabaho, nawala na nga kami ng sweldo, is that not enough? Sinaslander na nga kami ng mga Hudyo, is that not enough? Nakakaranas na nga kami ng paghihirap, is that not enough para mapatunayan namin, mahal namin kayo, Panginoon? Pero sabi pa ho ni Kristo, you will be thrown in prison to test you. So paano ho natin mapapatunayan ng ating pananampalataya ay tunay? You persevere in the trials. Nananatili kang tapat kay Kristo sa kabila ng maraming pag-uusig at kahirapan na iyong dadanasin.
Hindi porket on Monday, Panginoon, ang dami ko naranasan sa work, ang dami umuusig sa akin. Well, what if on Tuesday, there is more persecution that happens? Kagaya po ni Job. Nawalan po siya ng animals, nawalan po siya ng bahay, nawalan po siya ng mga children. His sons and daughters were taken all simultaneously. And yet, hindi nagreklamo si Job. Ang sinabi niya, the Lord gives, the Lord takes away. Pero hindi pa ho natapos doon. May dumating na naman na alipin. Job, yung bahay mo, nawasak. A great storm came. Your cattle was destroyed. Sunod-sunod yung pangyayari. Pero sabi po ng Biblia, in all of this, Job did not sin with his mouth. So the question is, why does God allow testing in our lives? It's twofold. Pinintulutan po ng Diyos ang paghihirap ay maranasan po ng kanyang mga anak para lalo po sila tumibay at dumipende sa Kanya. The second reason is this. Nais po ni Satanas to test you para sumpain mo ang Diyos at ikaw ay tumiwalag. Now for the Christian, there's two purposes. Para lalo po tayo dumepende sa Kanya bilang mga tunay na pinili ng Diyos. Pero sa mga hindi tunay, hindi sila magtatagal. So how do you know, mga kapatid, na kayo po ay mga tunay na mananampalataya? Sa kabila po ng mga trahedya na pinitulutan ng Diyos na mangyari sa ating buhay, nakatayo ka pa rin. Hindi dahil ikaw mismo ang rason kung bakit ka nananatili, kundi hawak ka ni Jesus. Ang iyong pananampalataya ay hawak ni Jesus. Ikaw ay isang sanga na nakakabit sa puno. At yung puno ho ninyo ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ganoon din ang Smyrna. You will be tested for 10 days. That 10 days is a metaphor of saying there is a perfect set time to when you will be tested. Pero pagkatapos niyan, tapos na. Pero anong ibig sabihin po nun? Pagkatapos nito ay tapos na. Anong itsura po nun? After 10 days, makakawala na ako? Buhay? Hindi, tignan niyo po nakalagay dito. Sa talatang Gs. Daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw. Manatili kayong tapat hanggang kamatayan. At gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Hindi sinabi po ng ating Panginoon, pagkatapos ng 10 araw, makakalabas kayo, buhay. Ang sabi niya, in those 10 days that you are imprisoned, remain faithful. Not until you get out. Sabi niya, remain faithful.